Hi mga bata! Welcome po sa ating panibagong video discussion sa math sa araw na ito. Ako nga po pala ulit si Sir Jeff at ako inyong makakasama naman upang ating pag-aralan ang isa namang exciting lessons sa math na kapag kayo ay nakikinig ng maayos ay madali niyong maiintindihan. So kung kayo bago pa lamang sa channel na ito ay maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button. Ganun din po ang ating pong bell button na sa ganun ay ma-inform po kayo sa ating pang mga video discussion na gagawin sa mga susunod po na mga araw. So, kung kayo ready na, tayo po muna ay pansamantalang yumuko, tayo po ay magpipray. Let's pray. Dear Jesus, in this afternoon we are asking your heavenly wisdom and guidance to be bestowed in each one of us. Help us also, Lord, to be good boys and good girls, and bless us, O Lord, especially our parents, and our loved ones, and our teachers. This is all we ask in the loving name of Jesus we pray. Amen. Okay? So tayo po ngayon ay magpapatuloy na. Pero bago po yan, atin po munang alamin itong isang shape na nakalagay po sa ating chart. Kung pansin nyo po, meron po tayong circle po dito. Meron pong tatlong color. Pero sila po ay nahati sa apat po. Ano po? Color yellow, color blue, at color green. So, ang tanong po dito ngayon mga anak, sa anong color po kaya possible po na mag-land yung arrow natin? Di ba mahilig tayong maglaro ng color game? At sa color game ay minsan ay yung iba ay tumataya doon sa iba't ibang color para manalo. Ngayon, ano kaya yung chance na possible po na lumabas na color? So, ating titingnan dito, ang sagot po ay tama, color green. Paano nyo po kaya nasabi na color green po maglaland? Very good. Ibig sabihin po noon, kasi malaki po yung portion or yung saklaw na sasakupan na space ng green, kaya possible po na magland po sa color green. Ang tawag po sa possible na color or sa possible na event na ito na mangyayari ay yung tinatawag nating probability. Ano bang ibig sabihin kaya ng probability? Ano po? Pag sinabi po nating probability, it is the measure of how likely an event is to occur or to happen. Ang probability po ay isang pagsukat kung ang isang bagay o isang pangyayari ay mangyayari nga. Ano po? Mangyayari nga ba o hindi mangyayari? So sinusukat po sa pamamagitan po ng tinatawag nating probability. Halimbawa po, ako ay kakain bukas. Ano po ang probability po noon? Ano po ang chance, kumbaga, o yung posibilidad na ako ay kakain bukas? Di ba lahat ng tao naman ay kumakain araw-araw? So, ang chance po na, o ang possibility, o ang probability na ako po ay makakain po bukas ay napakalaki. Kasi po, ang tao ay nakain talaga everyday. So, may tawag po doon kapag mataas po ang chance na mangyayari. At may tawag din po kapag ang isang bagay o isang pangyayari ay hindi talaga mangyayari. Halimbawa, ako ay pupunta sa buwan at ako doon ay mag-iigib ng tubig. Ano ang probability? Anong possibility? Anong chance na magagawa ko po yun? Di ba? Imposibleng mangyari yon. May tawag din po doon. Kaya ginagamit po ang probability para sukatin kung ang isang bagay ay mangyayari o hindi mangyayari. So kapag ang isang bagay po ay posibleng mangyari o malaki po yung chance na mangyari, ay malaki po ang kayang tinatawag na probability. The higher the probability. Pero kapag ang isang bagay ay less po ang chance na mangyari, ang lower din po yung tinatawag na probability. So, ang probability po ay tumutukoy po sa possibility o posibilidad na ang isang bagay ay mangyayari. Meron po tayong tinatawag na simple event. Yung simple event po, ito po yung pangyayari na mayroon lamang isang kakahinatnan. Ano po? Meron lang isang kakahinatnan. Halimbawa, meron po akong piso. Di ba meron pong dalawang side ang piso? So, kapag akin po itong itinose po sa hangin at ito po ay babagsak sa lupa, meron lamang pong isang mangyayari. It's either yung tao, yung lalabas, o hindi po kaya yung likod ang lalabas. So yun po ang tinatawag na simple event. May isang beses lang po na
yung may kahinatnan, yung tinatawag nating isang pangyayari. And alamin natin, sa math po, ang probability ay mayroon pong ginagamit na panukat. Meron po siyang formula na sinusunod. Ngayon, atin pong aalamin ang formulang ito. Akin po muna aalisin yung aking cam para at least makita ninyo kung paano natin ito gagawin. Ano po? Yan. So, probability is equal to, or P is equal to number of favorable outcomes. Ilan ba ang possible po na lumabas? Kaya kung mapapansin natin dito, sa atin pong chart, sa ating example po, na color, di ba? Kaya kanina, meron pong 4 na pwedeng mangyari o favorable outcomes. Kaya, atin po itong tingnan po mga anak ha. Or 3 pala, 3 colors po na possible po na lumabas. So, meron tayong 3 colors. Merong isang yellow, may blue, at green. Tingnan po natin, yung yellow ay maliit lamang yung kanyang portion na kanyang nasasakupan. Ang blue ay ganun din. Pero ang green ay 2 portion yung kanyang nasasakupan. Ngayon, paano natin po ito gagawin? Una, di ba, yung number of all possible outcomes ay meron po silang 4, tama? Meron pong 4 po sila nahati. At mayroon pong 3 color. So, yung number of favorable outcomes po ay 3 colors. So, 3, and then number of all possible outcomes ay 4. Tama? So, 3 over 4 po yun. So, unahin natin. Unahin natin ang color yellow. So, ang yellow ay 1 over 4. Bakit nag 1 over 4 po siya? Kasi isang color yellow sa 4 po na hati. Di ba? Nakahati po siya into 4 division. Merong yellow, blue, at 2 sides na puro green. So, 1 is to 4 or 1 over 4. Ngayon, pag sinolve po natin itong mga anak, kagaya po ng nakikita niyo sa ating screen, i-divide po natin. Di ba? 1 over 4 or 1 divided by 4. So, dahil hindi natin pwedeng i-divide, atin po munang i-times ang 4 sa 0. Pag i-times natin sa 0, nagiging 0 po siya. 1 minus 0 is equal to 1. Magdadagdag po tayo ng decimal point. Tapos magdadagdag po tayo ng 0. So nagdagdag tayo ng 0, bring down 0, nagiging 10 po siya. Pero may decimal point po din tayo sa taas. I hope na maalala po natin kung paano natin isinusolve yung ating division of decimal numbers po ha. Ngayon, tingnan po natin ito. Yan. So, ilang pong 4 meron sa 10? Ilang 4 meron ang 10? 2. So, 2 times 4 is equal to 8. So, 10 minus 8 is equal to 2. Ngayon, hindi pa natin nakuha po, di ba? Meron pa rin po siyang tira dito. So, magdadagdag ulit tayo ng 0, tapos bring down natin. So, nagiging 20 na po ngayon siya. Ngayon, ilang 4 meron po ang 20? Maghanap po tayo. So, 5. 5 times 4 is equal to 20. So, 20 minus 20 is 0. The answer po ay 0.25 or 25 hundredths ang pagbasa po sa decimal. Then, ita-times po natin sa 100. Ang kanya pong result ay 25%. Ganito po pagkuha ng percent mga anak. So, 25 or 0.25 or 25 hundredths times 100, 25% po ang sagot. So, ganun din sa blue. Kapag isolve natin ang blue, ay ganun din po. 1 over 4 is equal to 25%. Pero kapag itiry po natin dito sa green, since 2 po yung possibility nila, 2 po ang result dito, favorable outcomes, so ilalagay po natin ay 2. 2 over 4. At kapag i-divide po natin ang 2 over 4, ang labas po ay 50% kapag isusundin natin itong ating formula na ginamit po dito. Tandaan po ninyo mga anak ha, ito po ang formula sa paggamit nito. Ita-times po natin sa 100 lang sa ganun makita natin yung outcome po niya. So, ang outcome po ay 50%. Kaya malaki po yung chance na mapili po yung color green. Ganun po yung tinatawag na probability mga anak. Okay, ulitin ko. Pag probability, ito po ay isang term po sa possibility o possible or sa isa pang salin ay chance
na ang isang bagay ay mangyayari. Okay, so ngayon, akin munang ibabalik na ang akin pong camera para nang sa ganun ay inyo pong makita ako. So ngayon, dito na po tayo. Meron pang isa pang panukat na ginagamit po natin. The same pa rin po. At iba lamang po ang ating gagamiting example. So probability is equal to favorable outcomes at yung total outcomes. So tingnan po natin mga anak. Meron pong nakalagay sa supot na iba't ibang balls. Meron pong color red at color blue. Tama? So, yung atin pong P is yung atin pong tinatawag na probability. So, nilagay po natin yung color red at saka yung color blue. Ngayon, ilan po ang number po ng red? Tama, 7. So, binilang natin, 7 po yung color red at yung color blue naman ay 5. So, ilan po lahat ang nasa loob po ng atin pong bag? Ano po? Ng supot. So, pag binilang po natin, sila po ay 12. So, ang kanila pong total outcomes ay 12. Kaya pareho po silang 12. At ang kanilang favorable outcomes sa pula ay 7 at sa blue ay 5. Ngayon, ito na po ngayon ang ating isosolve. At ating titingnan kung aling color yung mas madami. Ano po ang chance na mapili. So, pag isinolve po natin, 7 over 12, ang ibig sabihin ng 7 over 12 ay i-divide po natin. 7 divided by 12, susundin lang po natin yung formula na ating ginamit kanina na sa pag-divide ay magdadagdag tayo ng decimal point nang sa ganun ay makuha natin. So 7 divided by 12, ang sagot po ay ita-times natin sa 100. So ang sagot ay 0.58 or sa decimal pa ang tawag natin ay 58 hundredths times 100. The answer is 58%. So, nakuha na natin mga anak ang percentage po niya. So, try naman natin yung sa color blue. 5 divided by 12, ang kanyang result po ay 0.42. So, pag ita-times po natin yung sa 100, tandaan po, ito po ay formula po ha, na ita-times natin sa 100. So, the result is 42%. Ngayon, makikita natin mga anak, atin pong i-compare yung dalawa. Alin ngayon yung may mataas ang percentage na mapili? Tama, yung color red. Siya po ay 58% ang kanyang chance na mapili. Ngayon, tingnan natin. Ito yung mga bagay na ating tatandaan. Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, may tawag po kapag ang isang bagay ay mangyayari, may tawag po doon. Sabi dito, kapag ang isang bagay ay siguradong mangyayari, ang probability po niya ay tinatawag na 1. Kaya pag tinatanong kayo, ano ang probability na ikaw ay pipikit kapag natutulog? So kapag sure ka na ikaw ay pipikit pag natutulog, alam naman natin na tayo napikit pag natulog, ay ang probability po niya ay 1. Tandaan po ha? At kapag ang isang bagay ay hindi naman mangyayari kailanman, kagaya ng ikaw ay mangingisda sa buwan, ay hindi naman talaga yung mangyayari. That is impossible kasi wala namang isda sa buwan. Kaya that is, ang probability po noon ay 0 o yung chance or yung possibility niya ay 0. 1 at 0 lang po ha. 1 kapag mangyayari at 0 naman kapag hindi mangyayari. Ngayon, kapag ang isang bagay ay posibleng mangyari at posibleng hindi mangyari, kagaya ng magkakaroon ng gera bukas o magkakaroon ng war bukas. So hindi natin alam ano po kung 100% ba na ito ay mangyayari kasi ay maaaring mangyaring gera bukas o maaaring walang mangyari. Ano po? Depende po 'yon sa sitwasyon. So ang tawag po doon ay even. Tandaan po natin mga anak, even. 1 kapag possible na mangyari, 0 kapag hindi talaga mangyayari, at even kapag pareho pong posibleng mangyari o posibleng hindi mangyari. Kagaya po nito, the sun will rise tomorrow. Ano ang probability na ang sun o ang araw ay sisikat bukas? The answer is 1. The probability is 1. Bakit? Kasi alam naman natin na everyday ang sun po ay sumisikat.
Yan man ay umulan, umaraw, yan man ay matatakpan ng mga ulap, basta ang araw ay sisikat po, di ba? So, probability po na talagang mangyayari, we answered it by 1. Kasi po yung tunay na mangyayari. Yun lang man po ang isasagot. Probability is 1. Ibig sabihin, talagang mangyayari. Ngayon, pangalawang example, when a single die is rolled, find the probability of getting an 8. So kapag nakakita po kayo ng mga dice na niro-roll po, hanapin daw natin yung probability o yung chance na makuha natin yung 8. Meron bang 8 sa dice? Di ba sa dice po ay meron lamang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang 6 lamang po ang kanyang faces at ganun din ang kanyang numbers. Di ba? Meron lamang po siyang 1 up to 6. Wala pong 8. So hindi po ito mangyayari kailanman. So what is our probability? Ang ating probability ay 0. So naintindihan po ba natin mga anak? I hope na maintindihan po natin. Ngayon, kagaya po ng probability, alam po natin, ang Bible mismo nagsasabi sa atin, na atin pong nababasa, na ang Panginoon ay darating. At yun po ay masusukat natin sa probability 1. Bakit? Sapagkat ito ay tunay na mangyayari. Maraming nagsasabi na ang probability ng pagdating ng Panginoon ay 0 kasi hindi sila naniniwala na mayroong Panginoon na darating. Pero sa atin na tayo naniniwala na may Diyos sa atin na darating at maghuhukom sa atin pagdating ng panahon, ang ating pong sagot ay probability is 1. Sapagkat ang Diyos ay tunay na darating at Siya ay magliligtas kung tayo maging tapat sa Kanya sa iyo at sa akin. I hope mga anak na tayo ay may naunawaan sa ating lesson ngayong araw na ito sa math. And sa muli, kung kayo ay bago pa lamang, pakiclick po ng atin pong thumbs up at ganoon din po ng atin pong subscribe button at ng atin pong bell button. At I hope na kayo may naunawaan. May God bless us all.